Maraming naghihirap kasi hindi lang alam kung anong dapat ang gawin. Hindi nila alam kung paano humawak ng pera at gumawa ng pera. Videos that will make you wealthy and debt-free. Gusto mo ba mag-start ng iyong negosyo pero natatakot ka na baka malugi at hindi ka maging successful? Nako, kung yan ang worry mo, sagot kita. Sa video na ito, pag-uusapan po natin the 6 important questions that you need to ask before pursuing a business idea. If you're interested, tune in, don't tune out. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. We teach people on how to become wealthy and debt-free. If that is your desire and passion, ito ang channel na hinihintay mo. Kaya mag-subscribe ka na. I've been an entrepreneur for over 45 years. And I have at least 3 business ideas every single day. Pag nag-iisip talaga ako ng opportunity. And ang daming ideas na pumapasok sa ating utak. Pero minsan nako-confuse tayo. Ano yung pipiliin natin? Ano ba yung uunahin natin? Paano ba natin i-execute ang ating idea? Kung kayo po ay nakaka-relate na marami kang business ideas, type the word called relate in the comment section. Pero ito, I will allow you to share my secret. No? Pero bago ko i-entertain ang isang negosyo, I want to go through these 6 important questions bago ko tatanggapin at gagawin tong negosyo na ito. Kaya nga, I hope that you will take down some notes, no, para this will be also your basis. Baka makatulong po ito sa inyo sa pagpili kung maganda ba yung ang inyong business idea. Number 1 question is this. Tanungin mo yung business idea mo kung sino ba talaga ang target market. That's number 1. Kasi alam mo, sa totoo lang, minsan magaganda yung idea natin, pero yung idea natin hindi na siya relevant. Hindi na sabay sa uso. Like for example, ang gusto mong ibenta, di ba? May maganda kang idea na magkaroon ka ng rechargeable fan. Oo, rechargeable fan. Pero sa totoo lang, kailangan ba ng target market ngayon na rechargeable fan? Ang dami na kasi. Tapos na yun. Tapos na yun. Number 2 question that you need to ask yourself is this. Pag alam mo na sino target market mo, next question, what are their problems and pain points? 2 P yan. Problema nila at pain point po nila. Ano yung problema nila at ano yung nararamdaman po nila? Oh, sino ba yung target market mo? Ang target market ko, yung kapitbahay ko. Okay. Anong problema nila? Ang problema nila, minsan malayo pa para bago bumili ng pagkain kasi malayong tindahan. So, nahahassle sila, nai-stress sila, pain point po yun. At number 3, third question that you need to ask yourself, is there a proven demand for the product that you are going to sell? May demand na ba sa gusto mong idea, yung produkto, di ba, na iserbisyo na gusto mo? Kaya nga pinaka-best niya, no, mag-trial muna kayo eh. Like for example, mag-trial ka, sabihin sa kapitbahay mo, oh, friendship, nagbebenta ako ng mga pagkain, baka gusto nyo. Ay pag umu-order at nagkakaroon ng demand, ang ibig sabihin po niyan, meron siyang market. Kung lang, umorder lang once dahil nagkahiyan lang, dahil in-offer mo at di na umulit, ibig sabihin walang market. Let's go to number 4 question. Is there a clear value proposition that will make your product unique and stand out in the market? Diba nagigets nyo? Meron ba tinatawag na USP, Unique Selling Proposition, na makukuha lang yung produkto na galing sa iyo at di makukuha sa iba? Kasi sa totoo lang, kung generic product lang ibebenta mo, like for example, bigas, lahat, nagbebenta naman ng bigas. Pero kung ang bigas mo, yung bigas mo talaga Japanese rice o quality rice, sa iyo lang makukuha yan. O ibig sabihin, pwede ka mag-command at dictate ng presyo. That's the 4th question. Pero bago tayo pumunta ng 5th question, syempre, batiin muna natin si John Anthony Tolones, si Andrea Christine Tolentino, and si Eugene Fontanilla. Maraming salamat from La Union. Let's go to the 5th question. Ngayon, alam mo na sino target market mo, alam mo na problema at pain points na, alam mo na may demand, no? Clear naman yung USP mo, Unique Selling Proposition. And then, let's go to number 5. Why are you starting this business? Siyempre naman, majority will say, kasi para kumita. Wala naman, lahat naman gusto kumita. Pero dapat mas malalim pa yung kahulugan kung bakit mo niumpisahan to. I also started when I was doing this, no? Siyempre gusto kong kumita to feed my family. But I come to realize, nung ginagawa ko na ito, ba't ba ako nagtuturo tungkol sa pera? Ba't ba ako nagsulat ng libro? Ba't ba ako nagbibigay ng seminar? Ba't ba ako may TV show? Kasi ultimately, I want to help people to become wealthy and debt-free. Hindi dapat naghihirap ang mga Pilipino. Bakit? Maraming naghihirap kasi hindi lang alam kung anong dapat ang gawin. Di ba? So, yan ang target market ko. Ano naman problema nila? Ang problema, hindi nila alam kung paano humawak ng pera at gumawa ng pera. So, ano yung pain point na nararamdaman ng bawat mamayang Pilipino na gusto kong tulungan? Sila po ay financially stressed at nag-aalala parati tungkol sa pera. So, ano naman sa produkto at serbisyo ko that makes me unique? Aside from my cuteness,
I can take something that is very complicated and make it very simple for people to understand. Nag-agree ba kayo pag ako ay nagpapaliwanag, talagang maliwanag po? Kung kayo nag-agree, type agree in the comment section. So ngayon, tatanungin yung sarili ko, bakit ko pa inuumpisahan tong negosyong to? Kasi na-realize ko maraming taong katulad ko na naghihirap dati pero walang tumulong, pero right now, at least meron silang alternative for them to teach them on how they can get out of debt and how can they become rich. And last question that you need to ask yourself is this: will this business that you want to set up will support the lifestyle that you want? I asked myself this question kasi that's the reason why I sold all my businesses. The reason why I sold it because ayaw ko matali sa negosyo ko. Gusto ko mas magkaroon ng mas maraming time para sa pamilya ko. But ever since I transition nga to what I'm doing right now, mga kaiponaryo, Monday to Friday, dito ako sa bahay kasi dito na rin ako nag-show na mag-budget tayo. Tapos dito na rin ako nagre-recording, dito na rin po ako nagsusulat, dito na rin po ako nag-set ng meeting kasama yung mga virtual assistants ko. So, nakikita ko na ito yung lifestyle na gusto ko. Kaya tatandaan nyo, sana naman po, kung kayo magtatayo kayo ng negosyo, huwag sana kayo maging empleyado ng sarili nyong negosyo. Because I work to live. I don't live to work. And I also love to travel. I also want to spend more time with my family. That's the reason why I want to challenge you. Before you even implement your business idea, ask yourself these 6 important questions. Pag nasagot mo tong maliwanag, nako, ibig sabihin yan, ituloy mo. Pero pag hindi maliwanag ang kaya mo isagot sa 6 questions na ito, huwag mo nang ituloy.